So, good morning po sa inyong lahat, no? And welcome po, ano? At we are blessed. Lahat po tayo blessed. Dahil inalaw ni Lord po, no, na makarating tayo dito with a beautiful day. Ayan po, para to celebrate with Him sa ating Sunday celebration. So, kahapon nga po, no? Siguro alam naman ng lahat, kahapon, sinelebrate yung Valentine's Day. Ayan, yung mga araw ng mga puso. Wala po bang puyat dito na nag-date? So sabi nga kahapon, love is in the air. Di ba po? Kaya traffic everywhere. Di ba? Punong-puno po yung malls. Ang hirap magpa-reserve sa mga restaurant, punong-puno. Full pack po. Dami nga po nag-date, di ba? Meron nga rin po siguro no, na nag-date nung Friday, nag-advance. Nag-advance sila ng Friday, pero kahapon, yesterday, yung totoong date ng Valentine's Day. Kaya siguro nag-date din uli sila doon sa totoong partner nila. Ayan. Joke lang po yun, joke lang. Wala man nakapansin. Siguro mamaya nyo pa magigets yung joke ko, no? Anyway, hayaan na po natin sila, no? Yung mga kung paano sila nag-celebrate, no? Hayaan na po natin sila. Importante po, nandito tayo para i-celebrate yung mas magandang love. Ise-celebrate po natin ngayon at ating pag-uusapan yung pinakamataas na antas at walang katulad na pagmamahal. Di ba po? The perfect love. Ito po ang pagmamahal ng ating Panginoon. Amen? Sabi nga po, wala po itong katulad. Walang makakahigit sa pagmamahal ng Diyos. The perfect love of God. Amen? Kaya dapat po lahat tayo excited na pag-usapan itong love of God. Na hindi lang po para sa iilan, hindi lang po para sa mga parents or sa mga mag-asawa. Ito po ay applicable to all. Kahit single by choice, okay pa rin po ito. Diba? So dapat po excited tayo. Wala pong matutulog kahit medyo malamig yung ating place. Ayan. Kailangan po nating maintindihan at maunawaan po ang tunay at perfect love of God. This morning po, no, hindi nga po, sabi ko kanina, hindi po ito intended para sa mga mag-partner lang, di ba? Even yung mga kabataan, sayang. Yeah. Hindi lang po ito parental guidance. Yeah. General patronage po ito. Open po to all. Di ba? Applicable to all, kahit sino po sa atin. Applicable po ito. At dahil kahapon nga po is araw ng mga puso, so alam po natin lahat no, na ang mahal ng bulaklak, nagtaasan ng bulaklak sa dangwa. Pero alam po natin, di ba, ang bulaklak ay yung mga flowers, especially yung mga malalakas sa tubig na bulaklak. For example, yung roses po, di ba? So kapag nakatanggap ka ng roses, di ba, ang una mong gagawin, syempre, aside sa magpapapicture ka at magpapaselfie dun sa rose, di ba, itatransfer mo siya sa flower base. Yeah. Lalagyan mo, ayusin mo, lalagyan mo sa flower base, lalagyan mo ng tubig. Di ba? Ibababad mo yung rose para sa tubig, para yung stem niya, para manatili yung freshness niya. Tama po ba? Para manatili siya at tumagal yung buhay. Tama po? At katulad nga po ng isang bulaklak, bilang isang Kristiyano, upang mapanatili po ang ating spiritual freshness, kailangan po ay nakababad tayo sa presensya ng Panginoon. Amen? Dapat po lubog tayo sa pag-ibig ng Diyos para tumagal po ang ating buhay. Amen po ba? Parang mahina. Amen po ba? Ayan. Sabi ko dapat excited lagi tayo, di ba? Pag Sunday, excited tayo. So this morning po, yun po ang ating i-discuss, no? It's not about roses. It's about God's love. Kaya ang ating title po ng ating topic for today, ayan na, Immerse in God's Love. Basahin nga po natin, Immerse in God's Love. Ayan. Mamaya po pag-uusapan pa natin kung bakit natin kailangang babad or lubog sa pag-ibig ng Panginoon. To start with our topic, no, basahin po natin ang ating passage for today, no, na sinulat po ni John sa book of 1 John chapter 4 verse 16 to 21. So basa niyo po ba? Okay, so basahin po natin.
So we have come to know and believe the love that God has for us. God is love, and whoever abides in love abides in God, and God abides in him. By this love, perfected with us, so that we may have confidence for the day of judgment. Because as he is so, also are we in this world. There is no fear in love, but perfect love casts out fear. For fear has to do with punishment, and whoever fears has not been perfected in love. We love because he first loved us. If anyone says, I love God and hate his brother, he is a liar. For he who does not love his brother, whom he has seen, cannot love God, whom he has not seen. And this commandment we have from him, whoever loves God must also love his brother. Let us pray. Lord God, maraming salamat, Lord, for this morning na binigay niyo po sa amin, Lord, na pinagsama-sama niyo po kami to celebrate with you, Panginoon, this morning, this day, Lord God. And we ask you, Lord, to fill this room with your presence through your Holy Spirit, Panginoon. Bawat isa po ay bigyan niyo ng bukas na puso at isipan upang marinig, ma-receive po nila ang mensahe niyo po para sa araw na ito, O Lord God. Maraming salamat, and then don't let any distractions na maganap, Lord, in Jesus' name. At sana po, Lord, at marinig po namin, kayo ang marinig namin, ang mga salita mo, ang manguna para po sa amin sa araw na ito. Thank you, Lord. And override my preparation, Panginoon, and may we ask you your guidance through your Holy Spirit, O Lord. We ask this in the mighty name of Jesus. Amen. Amen. So, ito nga po si John, no, yung sumulat po ng ating passage, no. Siya po ay mayroong very special relationship kay Jesus. Yeah. Sabi nga po, he often referred to himself as the apostle whom Jesus loved. Ayan. Kumbaga po sa mga K-pop, sa K-pops lang, self-proclaim niya na siya yung bias ni Jesus among the 12 disciple, di ba? Siya po yung bias. Nung sinulat po na ito ni John, no, ang objective po niya is yung love, ang main topic na gusto niyang i-share sa mga tao. Hindi lang po sa mga Kristiyano, no, sa lahat po ng tao nung panahon na yon. Ang layunin po niya, ang objective niya sa mga believers na dapat maintindihan at maunawaan kung ano nga ba ang tunay na kahulugan ng love. At kasi po para sa kanya, ang love, ang pinaka-importanting part ng relationship natin sa Panginoon. Amen po? At isa rin po sa kadahilanan, no, kaya po sinulat ito ni John nung panahon na yon. Dahil nung that time po, marami po ang tao na nagpo-proclaim na sila po ay Kristiyano. Pero iba naman po yung nakikita sa kanilang pamumuhay. Diba? At katulad nga po ngayong present, no, alam ko po meron naman pong mga ganun pa rin. May mga ganung existing pa rin na memorize yung Bible, cover to cover, from front cover to back cover. Pero dry yung spirit, yung relationship sa Panginoon. Kahit present po every Sunday. Pero hindi po natatransform. So, kaya nga po ang salita ng Diyos ay na nasusulat sa Biblia, mula pa noon hanggang ngayon, hindi po nagbabago. Kasi nga noon po may mga ganong tao na, at hanggang ngayon, may ganong tao pa rin. Kaya po ang Biblia, hindi po ito nagbabago. For all generation. From old generation up to the future generation. Amen? Kung mababasa nga po natin, no, dun sa kabuuan ng 1 John sa chapter 4, no, dun nga po sa mga naunang verse, from verse 1 to verse 6, it's all about testing the spirit. Dahil sabi nga po, nung panahon na yon, marami mga false prophets, mga nagpapanggap o nagtuturo ng mali. Kaya sabi nga, sinasabi dito ni John na kailangan sigurado tayo. Kailangan i-test muna natin kung kaninong spirit yung nagtuturo.
Ito ba is galing sa espiritu ng katotohanan o sa espiritu ng kasinungalingan? At kung doon po naman sa verse 7 up to verse 15, it's about God's love. Sabi nga po ni John, love is very nature of God, which is true naman po, di ba? Yun po ang nature ni God, di ba? Sabi nga po, God is love. Kumbaga, pag sinabi mong God, love. Pag sinabi mong love, God. Yun po yung nature ng ating Diyos. She is a very nature of our God. Sabi nga po, He is the source and the essence of love. Love is God's defining characteristic rather than just an action. God is love. So, sa Diyos nag-originate ang pag-ibig. Sa Kanya po nagsimula ito. Dahil siya nga po ang love di ba? Kaya po tayo may kakayahang magmahal ng iba dahil meron po tayong Diyos na naunang nagmahal sa atin. Di ba po? Yun po yung naging susi para natutunan po nating magmahal ng iba. Para po natutunan nating magmahal ng kapwa. Dahil sa pagmamahal ng Diyos. Because of God's love. Yun po ang reason talaga. Kaya po dito sa ating verse 16 to 21 naman, sa ating passage po, sinamarize lang po dito ni Apostle John. No? Kinonsolidate lang po niya. So ano nga po ba ang dapat nating maunawaan dito sa passage na ito? Kaya meron po tayong 3 points na ating i-discuss po for this morning upang maintindihan po natin at maunawaan ang salitang love. At maunawaan po ang God's love. Amen? Ayan. Number 1, the reality of abiding in love. The reality of abiding in love. Dapat nating malaman ang katotohanan kung bakit kailangan tayong manatili to remain in God's love. The number 2, the result of perfected love. Ano ba yung resulta ng perpektong pag-ibig? Then number 3, the response of loving others. Yan. Ang pagtugon po sa pagmamahal natin sa iba o sa ating kapwa. So yan po yung di-discuss natin for today. No? Para binigyan ko na po kayo ng summary din. So start po tayo dun sa simula ng unang-unang letter R. Ayan. The reality of abiding in love. Ang sabi po dun sa verse 16, so we have come to know and to believe the love that God has for us. God is love. And whoever abides in love abides in God. And God abides in Him. Amen? So kung titingnan nga po natin dito sa kabuuan ng chapter 4, no, sinabi po dito ni John na dapat nating maunawaan nating mabuti yung sinasabi nating love. Sinabi po dito sa unang part, so we have come to know and to believe the love that God has for us now. Kung mapapansin po natin, no, di ba sinabi niya po ron, know and believe. Alam niyo po, ang sabi nga po doon sa primary Greek word for know or known. Ayan, sabi rito, know. Ang Greek word daw is ginosko. Ayan, correct me if I'm wrong. Ginosko. Na ang ibig sabihin daw is to know, to recognize, or understand through experience. Through experience. It implies a deep personal connection or intimacy. So dapat maranasan pala natin ang love. Dapat ma-experience natin ang love ng Panginoon. Amen? Ibig sabihin ni John na ang love that God has for us ay hindi lang basta love. Hindi lang natin sasabihin, hindi lang natin alam, hindi lang aware, is okay na. Nagtatapos na doon. Hindi po. Aside sa alam natin ang pag-ibig ng Diyos, dapat maunawaan natin ng mas malalim at ma-experience natin. Di ba? Ma-experience natin yung pagmamahal ng Panginoon. Para maramdaman natin, para masabi natin talagang mahal tayo ng Diyos. Kailangan ma-experience natin. Kailangan meron tayong Jesus story. Di ba? Bawat isa, personally, dapat alam natin na mahal tayo ng Panginoon. At na-experience natin to hindi lang isang beses,
kundi everyday sa ating buhay. Lagi natin na-experience yung love. Halimbawa, di ba, sa mga nagliligawan. Ayan, meron ba rito nagliligawan pa? Wala na. So halimbawa po, kakamit nyo lang 5 minutes ago. Tapos sabi ng lalaki dun sa babae, I love you. Parang labo, no? 5 minutes pa lang kayo nakita, sinabi ka agad ng lalaki, I love you. So maniniwala kaya yung babae? Posible, di ba? Siyempre hindi. Sabi ng babae, ako easy to get. Di ba? O baka naman, I love you too. Agad. Para dun sa mga naghahabol ng edad. Di ba? So pag sinabihan ka ng I love you nung lalaki, nakakamit nyo pa lang, parang imposibleng maniwala ka, di ba? So paano ka maniniwala dun sa sinasabi niyang I love you? Dapat, di ba, patunayan niya muna. Di ba? Patunayan mo muna sa akin, sasabihin mo sa akin, I love you. Hindi pa, nakakamit pa lang natin 5 minutes ago eh. So patunayan muna natin. Pakita mo sa gawa, in action. Kailangan patunayan mo yung pagmamahal na sinasabi mo. Hindi lang sinasabi, kundi in action. So ibig sabihin ng love ay hindi lang basta sinasabi o binibigkas ng ating bibig. Dapat makita in action at ma-experience muna nung taong sinasabihan mo ng I love you. Amen po ba? So balik tayo dun sa sinabi niya. Ayan. So we have come to know and to believe. Amen. Hindi nga, sabi ko nga po kanina, hindi lang sapat at aware tayo na alam natin na mahal tayo ng Diyos. Dapat naniniwala din tayo ng buong puso at buong isipan at nagtitiwala tayo sa pag-ibig ng Diyos. Hindi natin kailangan magpasikat o magpakapagod o magpakahirap para sa pagsisilbi para makuha natin o ma-achieve natin ang love ng Panginoon. Hindi po. Hindi kapatid. Hindi mo kailangan magpakabibo para lang mahalin ka ng Panginoon. Binigay niya sa atin yung pag-ibig free. Libre po. Walang kailangang kapalit. God gave His love for us by His grace. Kahit ano ka pa. Di ba? Sinabi sa atin, God is love. Hindi ibig sabihin, mapagmahal ang Panginoon. Siya mismo yung love di ba? Hindi siya loving lang. Siya mismo yung love. Di ba? Siya mismo yun. Kaya pag narinig mo love, God. Di ba? God is love. So ngayon po, tatanungin po kayo, naniniwala po ba kayo na mahal kayo ng Diyos? Amen. Yeah. Siyempre, sasabihin po, siyempre naman bro, alam ko naman yun, mahal ako ng Diyos. Yeah, amen, praise God. Yun naman po ang totoo, di ba? The truth is, lahat po tayo mahal ng Diyos. Wala po ni isa na nilalang na hindi mahal ng Diyos. Lahat po tayo mahal ng Diyos. Pero ang tanong kapatid, na-experience mo na ba personally ang pag-ibig ng Diyos sa iyong buhay? That's the question. Di ba? Kung totoong Kristiyano ka, meron kang, alam ko na mahal ako ng Panginoon. Alam ko, dumaan ako, pinagdaanan ko to. Nag-agaw buhay ako, nag-50-50 ako. Nag-away kami ng pamilya ko, nasira yung pamilya ko. Pero dahil sa pagmamahal ng Diyos, nabuo uli kami. You experience, di ba? Kailangan natin ma-experience yun. Sabi naman, naman bro, ano ka ba? Ako, na-experience ko yan. Dami kong ang blessings eh. Di ba? Yes, God, praise God. Good for you. Ang next question is, kaya mo bang magmahal sa mga taong nakasakit sa'yo? Yun ang question. Kaya mo bang mahalin yung mga taong pinagtaksilan ka o yung kaibigan mong pinagkakatiwalaan mo pero in-scam ka? Kaya mo bang mahalin yun? Kaya mo bang mahalin yung minamaliit ka, lagi kang binubuli, sinisigawan ka? Kaya mo bang mahalin yung kapatid? Kaya mo bang mahalin yung rider na nag-deliver ng order mong food na nagkatapon-tapon? Kaya mo ba siyang mahalin? Tapos hihingan ka pa ng tip. Di ba? Ang hirap, di ba? Ang hirap mahalin yun. So ang tanong, yun ang nga po ang tanong, kaya mo bang magmahal ng kapwa kahit sinaktan ka? Next question, please.
So yun nga po, no, mamaya malalaman natin na kung paano dapat nating matutunang magmahal sa mga taong hindi kaibig-ibig. Paano bro kung nagkamali ako at nagkasala? Mahal pa din ba ako ng Diyos? Definitely kapatid. Hindi magbabago ang pag-ibig ng Diyos sa iyo kapatid. At dahil sa kanyang pagmamahal, dinidisiplina ka lang niya para hindi ka na magkasala uli. Hindi para parusahan ka, pero para idisiplina ka at i-correct ka. God corrects us and discipline us because He loves us. Mahal tayo ng Panginoon. Kaya gusto niya, huwag tayong magkasala uli. Same with us, mga parents. Yan. O yung mga anak, makinig kayo. Kapag may nagawang pagkakamali yung mga anak, di ba? Natural lang, ang unang gagawin ng parents is i-disiplina sila. Di ba? Hindi para parusahan, pero para matuto at hindi na uling magkasala. Para hindi na nila ulitin. Para hindi na sila mapahamak pa. Bakit? Dahil mahal na mahal sila ng kanilang magulang. Di ba? Ganun po tayo sa mga anak natin, di ba? With discipline. Di ba? Yun ang mga anak. Anong sasabihin niyo sa mga parents niyo? Mga anak. Thank you, di ba? Now, ano pa nga po yung sinasabi sa verse 16? Sabi dito, God is love, and whoever abides in love abides in God, and God abides in Him. Di ba? Ano po ba ibig sabihin ng abide? Di ba? Abide, sabi nga, is to remain. So, sa madaling salita, sa Tagalog po pala is manatili. Tama ba? Manatili. Sinasabi po sa atin dito na ang sino mang nananatili sa pag-ibig ay nananatili din sa Diyos. At ang Diyos ay nananatili sa Kanya. Amen? Kaya po sinabi sa whoever abides in love abides in God. So sino nga po ba yung love? Si God, di ba? Dapat po tayong manatili sa pag-ibig para palagi po tayong connected sa Diyos. The more we remain in God, the more we live in Him. And the more you reflect the nature of God, which is love. Pag lagi po tayong nakakonect sa Panginoon, sa Diyos, nagre-reflect po yung pag-ibig niya sa atin. Di ba? Kung ano yung perfect love ni Lord, kung ano yung perfect love ng Panginoon, yun po yung nagre-reflect sa atin. Yun po yung lumalabas sa atin. Yun po yung ibabahagi natin sa ating kapwa. Kung nararamdaman po natin, na-experience natin ng pagmamahal ng Panginoon, alam po natin yung feeling na minamahal ng Diyos, alam po natin yon. Kaya maluwag po sa kalooban nating iparamdam din sa iba. Ang pag-ibig ng Panginoon is unconditional, di ba po? So ikaw, natutunan mo ring magmahal unconditionally sa kapwa mo. Dahil nararamdaman mo yun sa Diyos eh. Amen po ba? Nagre-reflect sa'yo if you remain in God. Amen? If you remain in God's love. If you spend more time with God, nagiging mapagmahal din tayo. Kasi nahahawa nga po tayo sa kanyang nature, which is love. Kung nahihirapan ka magmahal sa kapwa mo, kapatid, manatili ka sa pag-ibig ng Diyos para palagi mong nararamdaman at nai-experience ang kanyang pagmamahal. Ikaw naman, mas madali na sa'yo para magmahal. Dahil alam mo na nararamdaman mo, kaya na-i-share mo. Kasi kung di mo nararamdaman, kung wala ka ma-i-share, di ba? Tama po ba? Kasi nararamdaman mo yung pagmamahal ng Diyos at na-experience mo yung magandang feeling nang may nagmamahal sa'yo, matututo ka ding magmahal. Tama po ba? Nahahawa po tayo. Kumbaga nakukuha natin yung nature of God, which is love. Katulad nga po, no, nung kabataan ko, tagal na nun, no? Matagal na, hindi ko nasasabihin yung year, baka mahuli nyo kung anong edad ako eh. For example po, no, kami magkakaibigan nun, yung magkakatropa, no, mga high school life, alam mo naman po natin ang high school life po. Lagi po kami magkakasama, kami magkakabarkada. Sa klase, magkakatabi sa upuan, kopyahan. Di naman po. Medyo lang, slight lang. Yan. Magkakasama po kami even sa pagkain, yan, pagka sa school, after ng school, magbabasketball. Ganun pa rin, magkakasama pa rin, di ba? After ng school, magkakasama pa rin po kami.
Kaya naman habang tumatagal po, nagiging magkakamukha na kami. Kasi kasi po that time may nausong gupit. Hindi ko na ba sasabihin yung pangalan dahil hindi magandang pakinggan. Yung para po may sungay. So kahit hindi bagay, ganun po lahat ang gupit namin. So pag nakita po yung isa sa amin, ay kamukha mo si ano. Kasi isa na itsura nyo. Lagi kayo magkasama. Nagiging magkamukha na kayo. Para kayong mga unyango. Di ba? Kung saan ka din nilagay, doon magiging color mo yun. Parang ganun na po kami. Pananamit, pare-pareho po kami magdamit. Yung behavior namin, pare-pareho na rin. Kaya habang tumatagal, nagiging magkamukha po kami. Kasi lagi kami magkasama. Same with God. Same with us. Kung lagi po tayong mananatili sa Panginoon, mahahawa po tayo sa nature ng Panginoon. Amen? Di ba po? Madali po tayong magmahal kasi ang Panginoon madaling magmahal eh. Hindi po mahirap kunin ang pagmamahal ng Diyos. Binigay nga niya po ito free. Libre po niyang binigay sa atin. Kahit makasalanan po tayo, binigay niya to for free. Kaya kung gusto po nating matutunan to love others easily, abide in God's love. Manatili po tayo sa pag-ibig ng Diyos para ma-adapt po natin ang kanyang pagmamahal. Kaya sabi ko nga po doon sa title natin, immerse in God's love. Kailangan nakababad tayo at nakalubog tayo sa pagmamahal ng Panginoon. At ito pa, sinabi niya sa kasulatan, kung mananatili ka sa pag-ibig, ay nananatili ka sa Diyos. And whoever abides in love abides in God. And God abides in Him. Wow, di ba? Praise God, di ba? Sino po ba dito ang nararamdaman ang pagmamahal ng Panginoon? Sino po sa atin? Lahat po ba nararamdaman natin? Amen. Praise God. Napakabuti po ng Panginoon, di ba po? Alam natin na hindi po tayo pababayaan ng Diyos at mahal na mahal po niya tayo. Then, doon po tayo sa second R. Ayan. The result of perfected love. Sabi po doon sa verse 17, by this is love perfected with us, so that we may have confidence for the day of judgment, because as He is so, also are we in this world. Sabi nga natin, kung nabubuhay po tayo sa pag-ibig at nananatili tayo sa Diyos, nananatili ang Diyos sa atin. At sa ganitong paraan, nagiging ganap ang pag-ibig sa atin. Nag-grow po. Nagagawang perfect ang love. Kasi active po, di ba? Umiikot. Active yung love. Mahal tayo ng Diyos, tayo rin po ay natututong magmahal sa kapwa natin. At yung mga nakaramdam po ng pagmamahal natin, ay matututo rin po silang magmahal. So on and so on. Active. Buhay ang pag-ibig. Kaya yun nagiging perfect. Isipin po natin kung lahat po tayo nagmamahalan. Di ba po? Walang sama ng loob sa isa't isa. Isipin po natin ang buong bansa natin nagmamahalan. Dahil dama natin ang pagmamahal ng Diyos. Tahimik po, di ba? Napakaganda po yun pag nagkataon. Love is, yun po ang magpapa-perfect ng pagmamahal, ang pagmamahal ng Diyos. Tuloy-tuloy po siya. Madali tayong magmahal, di ba? Continuous yung flow natin sa pagmamahal. At ganun din po. It grows nga po, lumalago siya. If we remain in God, patuloy nating nararamdaman yung kanyang pagmamahal. Hindi lang po sa oras ng kaginhawahan. Kahit sa oras po ng kagipitan, sa oras ng kahirapan, sa challenges, sa mga problema, ay patuloy pa rin po nating nararamdaman ang Panginoon. Hindi po niya tayo iniiwan sa oras ng ating kahirapan, sa oras ng challenges. Nandun pa rin po. Dama pa rin natin ang pagmamahal ng Panginoon. Kaya, ito po yung nagmagiging perfect love. It grows. Kaya kailangan po, patuloy tayong nagmamahal para po magkaroon tayo ng perfect love sa isa't isa. So that we may have confidence for the day of judgment. Ayan. If we know and believe in God's love, if we abide in Him, and if we grow in His love, we are confident to face the judgment day. Panatag po yung kalooban natin. Na dumating man yung araw ng paghuhukom, wala tayong dapat ikatakot.
Dahil alam natin mahal tayo ng Diyos, di ba? Alam natin yung nag-grow sa atin ang God's perfect love. Yun po ang resulta, no, ng pagkakaroon ng perfect love. Nawawala po yung takot natin. Kasi kung nagtitiwala po tayo sa pag-ibig ng Diyos, na kahit makasalanan tayo at hindi tayo perfect, He still loves us. It doesn't matter if you are not perfect, kapatid. At dapat mong tandaan, we have a perfect God that can make you perfect. Amen? And because God's nature is love, bibigyan tayo ng maraming chances para magbago. Para lang makabalik tayo sa Kanya. Kung tayo'y nalayo, bibigyan po niya tayo ng maraming chances. He is forgiving God. He is God of many chances. And He is God of restoration. Hindi po magsasawa ang Panginoon na mahalin ka, kapatid. Kahit magkasala ka, siya mismo ang mag-aakay sa'yo, pabalik sa Kanya. Kaya dapat po, pag alam natin ang pagmamahal ng Panginoon, we are confident. Diba? Alam natin na mahal tayo. So sino nga po ba ang excited sa Judgment Day? Sino po excited sa atin? Wala po. Hindi pa naman ngayon. Siguro sa mga susunod pang panahon. Ayan. Dapat po excited tayo, di ba? To meet our Creator. Di ba? Na makita natin siya. Pero dapat confident ka na kayo magkikita. Sa araw ng judgment, di ba? Dapat confident tayo. So para natin maging confident, manatili tayo sa Diyos. Ganun lang yun, di ba? Kung ayaw natin mahiwalay pagdating ng judgment, kung saan tayo mapunta, ay manatili tayo sa Panginoon. Amen? Manatili tayo sa Kanyang pagmamahal. Sabi rito sa verse 18, ayan, there is no fear in love, but perfect love casts out fear. For fear has to do with punishment, and whoever fears has not been perfected in love. There is no fear in love, but perfect love casts out fear. Wala daw anumang takot pagdating sa love. If we fully embrace God's perfect and unconditional love, it eliminates fear. Ito din yung resulta ng pagkakaroon ng perfected love. If love grows, dapat yung fear natin, dahan-dahan po nadi-dissolve. Dahan-dahang nawawala. At ano nga po yung nag-aalis ng takot o ng fear? Perfect love. Sabihin po natin, perfect love. Yeah. Hindi po sinabing knowledge, hindi po sinabing braveness, hindi sinabing religion ang makakapag-alis ng takot, ng fear, but perfect love. Kaya sinabi sa atin ni John na we have to remain in God's perfect love so that His perfect love remains in us. So mawawala po sa atin yung takot. Kasi mapupuno po tayo ng pagmamahal kung tayo ay nananatili sa pagmamahal ng Diyos. Kung malayo po tayo sa Diyos, kung wala tayo sa Kanya, madali po tayong matukso at madali po tayong mahulog sa kasalanan. Let's admit na mahina po tayo. We cannot do good things without God. Amen? Ang sabi nga po sa John 15 verse 5, I am the vine, you are the branches. Whoever abides in me and I in him, it is the bears much fruit. For apart from me, you can do nothing. Yan po ang sinabi ni Jesus. Kapag nalayo po tayo sa Kanya, wala po tayo. Hindi po tayo mamumunga. Wala po tayong magagawang mabuti kung malayo po tayo sa Diyos. Kaya kailangan abide in God. Kaya dapat we have to remain in Him. Dapat palagi po tayong connected sa Diyos para palaging present and active po yung perfect love sa ating buhay. Apostle Paul says in 1 Corinthians 13 verse 2, sinabi po niya rito, and if I have prophetic powers and understand all mysteries and all knowledge, and if I have all faith so as to remove mountains but not have love, I am nothing. Kaya napaka-importante po ng love. Yung love ng ating Diyos.
Balikan nga po natin yung verse 18, sinabi rito, "And whoever fears has not been perfected in love." Maari siguro hindi pa niya yung mga taong ganito, hindi pa nila naiintindihan o nauunawaan, di ba? Hindi pa nila lubos na nararanasan ang pagmamahal ng Diyos, ang pag-ibig ng ating Panginoon. Maaring hindi pa niya lubos na naiintindihan yung pag-ibig ng Diyos. Hindi pa niya ganap na maunawaan ng puso ng Diyos na para sa lahat ito. Na kahit sino ka man, mahal ka ng Diyos. Mabuti ka man o makasalanan, pantay-pantay po tayong mahal ng Diyos. Kapatid, huwag kang mag-isip ng ano paman. Mga paliwanag mo ay hindi kailangan. Tawa na. At kahit ano pa ang iyong nakaraan, mamahalin ka pa rin ng Panginoon. Amen? Hindi tayo pababayaan ng Diyos, mga kapatid. Dahil mahal niya tayo eh. Di ba? Yun po ay importante. Sa sarili natin, alam natin yung pagmamahal ng Diyos. Di ba? We're confident that mahal tayo ng Diyos. Amen? Kung minsan kasi ang dami nating iniisip patungkol sa Diyos, sa pagmamahal niya. Baka galit sa atin ng Diyos kasi nagkakagawa tayo ng kasalanan. Baka parusahan niya tayo. Nanood ako ng pornography, baka tanggalin niya yung mata ko. Di ba? Mabulag ako. Ang dami po nating iniisip. Hindi natin isipin, kapatid, mag-focus tayo, mahal tayo ng Panginoon. Hindi kanya pababayaan. Yes, yung mga kasalanan natin, merong mga consequences, kailangan nating pagdaanan para matuto tayo. Pero ang Panginoon, ididisiplina pa rin po niya tayo. Open arms na sasalubungin ka pa rin niya kahit nagkamali ka, kapatid. Hindi kanya tatanggihan na hindi nagkasala ka. Magpakabuti ka muna bago kita mahalin. Hindi po, kapatid. Sabi po sa John 3:17, "For God did not send His Son into the world." Hindi po pala naisulat. "For God did not send His Son into the world to condemn the world, but in order that the world might be saved through Him." Kung minsan kasi nakakalimutan natin na yung love ng God is unconditional. Kailangan malinis muna tayo bago tayo mahalin ng Diyos. Hindi po, kapatid. Kahit marumi ka, mahal ka pa din ng Panginoon at siya ang maglilinis sa'yo. Dapat makabuhat ako ng poon. Maipasan ko siya para mapagbayaran ko yung mga kasalanan ko. Hindi, kapatid, pinatawad ka na ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. At siya ang bubuhat sa'yo para alalayan ka. Huwag po nating isipin na ang pag-ibig ng Diyos ay may conditions. His perfect love is unconditional. Pag-ibig na walang hinihinging kapalit. It is not based on human performance, worthiness, or actions. Ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa ay nananatiling matatag kahit na ang kanilang mga aksyon ay ginagawa ay hindi naaayon sa kanyang kalooban. Ang lalim po, sorry po doon sa mga tiga-Canada. Di ba? Ang pagmamahal po ng Panginoon is unconditional. Hindi po natin kailangan magpakabibo para ma-achieve yun. Hindi po natin kailangan mabuting tao, magpakahirap para lang ma-achieve o ma-receive yung pagmamahal ng Panginoon. Hindi po. Binigay niya na sa iyo, kapatid. Kahit ano ka pa. Sabi ron sa number 3, the response of loving others. Sabi sa verse 19, "We love because He first loved us." Yung nga po sabi ko kanina, hindi mo kailangan magpakabibo, hindi mo kailangan magpakalinis muna bago mahalin ng Diyos. Hindi po. Minahal tayo ng Diyos. Siya ang unang nagmahal sa atin. Nakakapagmahal po tayo kasi someone loved us first. May naunang nagmahal sa atin at yun ay ang ating Panginoon. He initiated this love. Nauna po tayong minahal ng Diyos. Siya ang naunang nag-express ng kanyang pag-ibig bago pa natin matutunang mahalin siya. Kaya ang ating pag-ibig sa Diyos ay pag-response lang po natin. Pagsagot lang po natin sa pag-ibig na binigay niya sa atin. Sinusuklian lang po natin ang pagmamahal na binigay sa atin.
At yung kakayahan natin magmahal ng kapwa ay bunga lang din ng pagmamahal sa atin ng Diyos. Di ba po? Sabi ko nga po kanina, nahawa lang tayo sa pagmamahal niya. Yun kung nagre-remain ka sa Kanya. Kung nananatili ka sa Kanya, mahahawa ka. Makukuha mo yung nature ng Panginoon. Nature na ng pagmamahal. At isipin po natin na ang pag-ibig ng Diyos ay Kanyang ipinagkaloob sa atin kahit tayo po ay makasalanan. Hindi na niya hinintay na maging malinis po tayo. Nabayaran ng lahat ng ating kasalanan at siya pa ang luminis sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ng Kanyang bugtong na anak. Ang sabi po dun sa Romans 5 verse 8, "But God showed His love for us in what while we were still sinners, Christ died for us." God showed His love for us, sabi rito. Kung babasahin po natin doon sa ibang version, sabi ron, God demonstrate His own love for us. Demonstrate, ibig sabihin, may actual na naganap. May actual na pangyayari. He demonstrate it. Katulad nga nung nabanggit ko kanina, ang pag-ibig ay hindi lang sinasabi ng ating bibig. Kailangan may action. Kailangan mo ipakita mo yung pagmamahal mo. Kailangan may actual demonstration. Sabi nga po, but God showed His love for us in while we were still sinners. At sabi ron, Christ died for us. Namatay po si Kristo Jesus para sa atin. Kabayaran ng ating mga kasalanan at para bigyan muli po tayo ng panibagong buhay. Yun ang actual na ginawa ng Panginoon, ng Diyos. Yun yung actual demonstration niya ng Kanyang pagmamahal sa atin. He demonstrated it. Pinakita po niya sa atin na ito ang pagmamahal. Binigay ko ang aking nag-iisang anak para sa kasalanan mo, kapatid. Para pagbayaran yung kasalanan mong nagawa, pero siya ang nagbayad. Para bigyang iligtas ka, para pagbayaran ng mga kasalanan mo. Yun ang demonstration ng love na pinakita sa atin ng Diyos. Kaya huwag po natin kakalimutan yun. Kung paano dinemonstrate, kung paano pinakita ng Diyos ang Kanyang pagmamahal sa ating lahat, di ba? Namatay po si Kristo para sa atin. Yun po ang tunay na pagmamahal. At yung sinabi po sa huli, Christ died for us, di ba? Ibig sabihin po yung pag-ibig ng Diyos ay may kalakip na sacrifice. God's love is sacrificial. God's love is selfless, unconditional action, which is prioritize humanity's well-being over His own comfort. He gave and sacrificed His only begotten Son, Jesus, para sa ating kaligtasan. Inuna niya po tayo. Sinave niya tayo. Sino po ba nagkasala? Hindi naman si Jesus eh. Tayo po, di ba? Tayo yung nagkasala. Pero sino ang nagbayad? Si Jesus. Dahil sa pagmamahal ng ating Diyos Ama. Upang iligtas tayo. Hindi niya inisip yung sarili niya eh. Inisip niya tayo. Tayong mga anak niya. Kaya sinasabi, God's love is sacrificial. Kaya if we're claiming that we really love, dapat we can also demonstrate to love others selflessly and sacrificially. Uunahin mo yung kapakanan ng ibang tao bago ang kapakanan mo. Now, ito po yung question na pwede mong sagutin sa sarili mo na lang, di ba? Do you really love God? Let us read verse 20 to 21. If anyone says, I love God and hate his brother, he is a liar. For he who does not love his brother whom he has seen cannot love God whom he has not seen. And this commandment we have from him, whoever loves God must also love his brother. Sinasabi nga po dito, ang nagsasabi raw po, nagkiklaim na mahal niya ang Diyos, ngunit may galit naman sa kanyang kapwa, ay sinungaling. Dahil kung ang kapatid niyo mismo na nakikita mo, tingnan mo yung kapatabi mo yan, hindi mo siya kayang mahalin, paano mo magagawang mahalin ng Diyos na hindi mo nakikita? Na hindi mo nahahawakan? Na hindi mo na-encounter? Ang hirap nun, di ba? Kaya ito pong utos na binibigay sa atin ni Kristo. Ang taong nagmamahal sa Diyos ay dapat ding magmahal sa kanyang kapwa.
Amen? Kaya ulitin ko yung tanong ko kanina sa una. Do you really love God? Yan. Balikan ko yung mga tanong kanina. Kaya bang mahalin yung mga taong nanakit sa'yo? Kaya bang mahalin yung mga kaibigan mo pinagkatiwalaan mo, pero nag-backfight sa'yo? Binakfight ka, tama ba? Kaya bang mahalin yun na yung rider na nag-deliver nung order mo? Natapon-tapon na? Kaya bang mahalin yung mga taong inaapi ka, minamaliit ka? Kaya bang unahin ang kapakanan ng iba bago ang sarili mo? Claiming to love God while hating a brother or sister is a contradiction and makes a person liar. Paano mo nga naman sasabihing mahal mo ang Diyos kung yung kapwa mo nga na nakikita mo at nahahawakan mo at nakakasama mo ay hindi mo kayang mahalin? What more yung Diyos na hindi natin nakikita at nahahawakan? Malaking kasinungalingan nga po, kapatid, di ba? Ang tunay na pag-ibig ay dapat consistent at hindi selective. Hindi pwedeng mahal mo lang yung mga taong malalapit sa'yo at yung mga taong alam mong mahal ka, yun lang ang mamahalin mo. Hindi, kapatid. Pero pagdating po sa taong hindi ka ibig-ibig, dead ka na lang. Yeah. Pero kaya kailangan pong maramdaman natin ang pagmamahal ng Panginoon. Para alam po nating, matutunan po nating magmahal ng mga taong hindi ka nais-nais at kaibig-ibig. Kahit sa akin po yun, applicable din yun, di ba? Kailangan nating manatili. If God remains in you, dapat mag-reflect din sa atin yung pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos is unconditional, sacrificial. Walang pinipili, walang kondisyon, walang hinihing kapalit. Unahin ang kapakanan ng iba bago ang sarili. Kaya ba natin yan? Kaya po dun sa verse 21, sinabi dito, ito ang kautusan na binigay sa atin ni Kristo. Whoever loves God must also love his brother. So paano nga po natin gagawin yon? Balik po tayo dun sa ating title, Immerse in God's Love. Kailangan po nakababad tayo sa presensya at pag-ibig ng Panginoon. Kailangan po nakalubog tayo. Ibig sabihin, we are fully surrounded, filled, and overwhelmed by God's presence and love. Para maging madali po sa atin na magmahal ng kapwa, kailangan nakalubog po tayo at nakababad sa presensya at pag-ibig ng Diyos. Sinabi po doon sa verse 16 kanina, and whoever remains in love remains in God, and God remains in Him. Kapag ang isang Kristiyano naka-immerse sa pag-ibig ng Diyos, napapanatili ang freshness ng kanyang spiritual life. Parang yung roses nga po, di ba? Pag nakababad sa tubig, napapatagal yung kanyang buhay at nananatili yung kanyang freshness. So, ganun din po tayo. Kung nakababad po tayo sa presensya at sa pag-ibig ng Diyos, yung spiritual freshness natin ay magtatagal. Amen. Ngunit ang taong malayo at hindi connected sa pag-ibig ng Diyos, dry ang spiritual life. Mainitin ang ulo, parating galit, di ba? Madaling magkasala, walang peace, walang joy. Kaya dapat immerse tayo sa pagmamahal ng Diyos. Na para pong iyong dry na sponge, di ba? Pag nilubog nyo po ito doon sa tubig, di ba? Nang matagal at binabad mo. Then pag kinuha mo uli siya, pag piniga mo siya, yung tubig ang lalabas, di ba po? Na-absorb niya yung tubig eh. Same po sa pagiging tunay na Kristiyano. Kailangan po nakalubog tayo at nakababad sa pag-ibig ng Diyos. At pag humarap po tayo sa pagsubok at paghihirap, at pag prines po tayo ang pag-ibig ng Diyos na ating na-absorb ang lalabas sa ating karakter. Amen? Di ba po? As we end, we love because we have been loved. We love because we experience the love of God. We love because once we know what love is, we can only respond by loving more. God didn't just give us love. He demonstrated and gave us an example of love. And then He made love the way in which He discloses Himself
to those who could never see Him. If you are a true Christian, have the capacity to love. You have the example to love, and you have the responsibility to love. Because that's how you prove you belong to God and you remain in Him. That's how you express His unconditional love and sacrificial service to others. Amen? Purihin po natin ang Panginoon.